Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit ikaw na dapat ang pinakamasaya? At mayroon tayong concept na special grace. Special grace are also called saving grace. It is the sovereign work of God whereby He brings sinner to salvation in Christ. Unlike common grace, which is given to all, special grace is effectual, and particular it is applied only to God's elect, drawing them irresistibly to faith and repentance. It is not earned or deserved, but flows from God's eternal love and covenant mercy in Christ. At makikita natin ito sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Ang sabi po dito, sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, ang sabi po dito, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Sa Tagalog po, na siya sa atin ay nagdikta sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa magsimula ang panahon. At ngayon po, isi-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin yan sa teaching. First teaching po natin, common grace is for all people. So, yung pinakang common grace pala na kabutihan na pinapakita ng ating Panginoon ay para sa lahat ng tao. Sa second teaching naman po natin, special grace is for believers only. So, yung si God pala nagbibigay din pala siya ng special grace, at yung special grace na yun, ang mga nakakatanggap lang nun ay yung mga mananampalataya sa ating Panginoon. Sa third teaching po natin, Jesus is the most special gift. So si Jesus pala yung pinakang malaki at pinakang mahalagang regalo na pwede nating matanggap sa buhay natin. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, rely on God's common grace. So, mag-rely tayo palagi sa kabutihan ng Panginoon. Lalo-lalo na sa mga common na ibinibigay niya sa atin, gaya ng buhay natin, na alam naman natin hiram natin sa Kanya. At syempre, yung pagkakaroon natin ng kinakain sa araw-araw natin, isa siya sa mga common grace ng ating Panginoon. Ngayon naman sa ating second application, do not envy other people. So, hindi mo kailangan magalit or magkaroon ng tampo sa ibang tao, dahil nga ang Diyos never siyang napuot sa ating mga tao kahit na nagkaroon tayo ng kasalanan at yung kanyang anak ang umako sa lahat ng ating kasalanan. Ngayon naman dadako tayo sa ating application. Third application, thank God for special grace. So, kailangan din pala na natin pasalamat sa Panginoon sa special grace ng buhay natin. Why should we be the most grateful and satisfied people in the world? Ayun nga, kailangan natin maging grateful and satisfied sa buhay natin kasi nga, ginawa tayo ni God ng walang kapalit. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.